We would go directly sa ating text sa umagang ito. Our text is in Ephesians 5:22 to 24. Let's read the infallible and inspired Word of God. Wives, submit to your own husbands as to the Lord, for the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, his body, and is himself its Savior. Now, as the church submits to Christ, so also wives should submit to their husbands. Ang binasa natin ay yung actual na pagsisimula ni Pablo sa tinatawag na household codes na tinawag ni Martin Luther na Haustafel, na ibig sabihin is House Table of Conduct, Haustafel. Ito yung una sa paraan kung paano sila mabubuhay wisely in the home. Kaya nga ang series natin is Walking Wisely in the Home. Ito ang una, bagamat part 2 ito ng ating series, kasi yung last message natin sa Ephesians na verses 15 to 21 ay ito yung parang introduction ni Pablo para dito sa mga household codes na ito, na wag nilang kakalimutan first and foremost itong bagay na ito. And we learn yung doon sa ating last na sermon na we need to use our time wisely for the Lord. Yung last message na yon ay introduction ni Pablo sa household codes. Ito ay para iset yung mga minds nila na anumang ibibilin niya dito sa household codes na ito ay bahagi ng pagre-redeem ng time, of buying up time for the Lord. Na kung dahil maiksi na lang ang panahon at puno pa ito ng kadiliman at ng kasamaan, we need to buy time for the Lord. Na kung maaari, we use our time very wisely for the Lord. Kaya nga ang message na nakuha natin last time from there is, as believers living in a world full of evil, we should wisely use our time for the Lord. At nakita natin paano yon. Sinabi ni Pablo, imbes na maging fools, we should understand the will of God. Ganon mo dapat i-use yung ang time mo, hindi yung parang naliligaw ka kung ano-anong ginagawa mo. You need to know what the will of the Lord is. And pangalawa, instead of being drunk, we must be filled with the Spirit of the Lord. At ang context na binanggit niya doon, how it is to be filled in the Spirit of the Lord, that is in the context of the gathered assembly. Now, we sing songs, spiritual hymns, spiritual songs, hymns, at mga psalms, mga bagay na ganon, to edify every one of us. Na, kumbaga sinasabi ni Pablo, na dahil ang daming opportunity to do evil sa mundong ito, tayong mga Kristiyano ay dapat maging wise sa paggamit ng oras. Kaya naman, para hindi tayo maligaw at kung ano-ano lang ang ating gagawin sa buhay na ito, make sure alam natin ang kalooban ng Diyos at wag nating kalimutan ang pagsamba na pinakamahalaga sa lahat, na with all the intricacies ng mga bilin niya dito, yung relationship ng husbands and wives, father or parents and children, and then ng mga slaves and masters, with all the intricacies ng bagay na yon, wag kalimutan ang pagsamba. Kaya pagkatapos na ilatag yung introduction na yon, ay isa-isahin na ni Pablo ang specific instruction niya within the family. At i-address niya yung tatlong relationships within the household. Binanggit ko nga yung wife and husbands, at saka children and parents, slaves and masters. At ang una ay yung relationship ng wife at husbands. At minabuti natin na gumawa ng magkabukod na sermon sa role ng wife at ng husband, kasi kung titingnan natin, napakahaba nung pericope patungkol sa husbands, and that deserves
a separate sermon. Dito sa role ng wife, ay ang ina-emphasize dito ay yung submission ng wife. Nabasa natin na 2 beses binanggit, inulit yung salitang submit. Kumbaga parang nasa unahan siya at saka nandun sa pinakahuli. Sinabi niya doon sa verse 22, "Wives, submit to your own husbands as to the Lord." And then sa bandang huli, doon sa verse 24, "So also, wives should submit in everything to their husband." Kumbaga, may inclusion dito na nagpapakita, this governs, yung instruction na ito. Kumbaga, ito yung namumutawi na pinapatingkad ni Pablo dito. Ang role ng babae is submission to her own husband. Yung submit dito, hindi ito word na parang to obey, na despotic yung dating, na napipilitan tayo. Actually, this is in the middle voice. Itong verb na ito, yung submit. Ibig sabihin ng middle voice, in contrast doon sa passive voice na gagawin niya kahit na ayaw niya. Yung middle voice, the actor is the subject who would act upon himself for his or her own benefit. Na siya mismo kikilos dahil alam niya it is something na beneficial sa kanyang sarili. So yung klase ng submission na ito ay voluntary. So Paul is appealing to women to make a voluntary choice, not to assert rule, control, domination sa kanyang asawa. Rather, i-acknowledge the God-given role assigned to the husband and respect yung leadership na yon as he endeavors to provide yung leadership na yon at yung authority na yon sa kanyang family. Ibig sabihin, sinasabi niya dito, ang ama ng tahanan, ang iyong asawang lalaki, siya ang head ng woman. At dapat kilalanin mo yung otoridad na yon. At ito ay hindi cultural, katulad ng yung cultural concession na parang sumasabay lang si Pablo sa culture nung panahon nila kasi malakas talaga yung paternal, kumbaga ang talaga nangunguna nung panahon na yon ay ang lalaki ang nagli-lead. Actually, ang dowry nung panahon nila hindi binibigay sa pamilya ng babae. Binibigay yung dowry doon sa pamilya ng lalaki. Ang nagbibigay ng dowry, ng pera or ng something na gift sa ikakasal ng panahon na yon is lalaki. Ganon malakas yung mga lalaki ng panahon nila. Pero hindi ito pagsabay doon sa culture na yon. Actually, this is countercultural. Why? Sa Greco-Roman culture, given na yung patriarchal authority, talagang ang may otoridad ay ang lalaki at dapat lang na sumunod ang babae. Pero prone ito sa abuse at oppression. Noong panahon na yon, lalo na ang mga babae is napipilitan mag-asawa from 12 to 17 years old. Kasi weaker vessel talaga sila, yung mga babae na yun. Ang aga nilang namamatay due to ang average, ang nangyayari is mapalad yung mga babae nagsusurvive ng 6 years old. Pero after ng survival ng 6 years old, hindi siya nakakawala doon sa mortality, na yung threat ng mortality kasi because of their menstruation at saka child bearing, nagkakaroon sila ng iron deficiencies, which is, nung panahon na yon hindi ma-address at wala pang medication dun sa bagay na yon. That's why, weaker vessel ang mga babae, ganon, at hindi kayang dumiskarte sa kanilang mga tahanan dahil bata pa nga, karamihan sa kanila, hindi na handa dun sa marital obligation. Kaya nga, ganon ang panahon nila, ang kanilang background. Pero hindi ito sumasabay, hindi ito pagsabay doon sa culture na nangunguna ang lalaki ng panahon na yon, which leads to abuse and oppression.
Kasi dito si Pablo, ang kanyang babanggitin na paraan or kumbaga parang dahilan niya bakit ito dapat gawin at ang kanyang role model hindi ang culture kundi si Jesucristo. Ang example na binigay ni Pablo, yung relationship niya with the church. At dito, primarily yung submission ng church kay Christ. Hindi sila dapat tumingin sa heavy-handed, oppressive na paraan ng leadership na kanilang kinagisnan sa kanilang mga magulang, sa halip ay tumingin kay Kristo kung paano siya tinatrato ng iglesia para malaman kung paano ang tunay na submission. At yung submission dito, ayon kay Paul, voluntary, hindi napipilitan. Kaya nga, makikita natin doon ang ating message. The role of the wife is to voluntarily submit to her husband just like how the church submits to Christ. Dito gusto nating makita at maibalik yung glory ng submission ng babae sa kanyang asawa. Nowadays kasi yung submission, parang demeaning ang dating sa mga kababaihan. Bakit ako magsasubmit? I can do better than my husband. At ngayon, ang dami na career woman, career na wife, na minsan mas malaki yung sweldo kaysa sa kanyang asawa. Pero regardless of those na mga situation, ito yung inordain ng Diyos na iyong role sa family. Pagdating sa iyong asawang lalaki, kung ikaw ay babae, pagdating sa iyong relationship sa iyong asawang lalaki, ang masusunod at ang dapat mong kilalanin na otoridad, hindi ikaw, kundi ang asawa mong lalaki. Ang gampanin ng asawang babae ay kusang loob na magpasakop sa kanyang asawang lalaki kung papaanong ang iglesia ay nagpapasakop kay Kristo. At yung glory nung bagay na yon, inattach ni Pablo doon sa relationship ng church at ni Kristo. Paano makita ang glorious yung submission ng babae? It is how the church relates to the Lord Jesus Christ. At hindi siya something na nakakahiya. Paul makes the relationship of Christ and His church as the archetype of marriage. Both responsibility of wives and husband, makikita natin dito, pattern on that relationship. Christocentric, ibig sabihin. Alam niyo, sa biblical records, ang tinitingnan ng Diyos palagi ang kanyang mga tao. From the Old Testament hanggang sa New Testament, tinitingnan niya bilang asawa niya. Di ba? Ganun sa Pentateuch, doon sa first 5 book of Moses, na yung picture ay married kay Yahweh ang Israel. Kaya nga ang tawag doon sa idolatry nila is adultery. Tinatawag sila, nagpo-prostitute. Kumbaga, nagiging prostitute sila with other men, wherein sila yung mga married na with Yahweh. Ganyan ang nangyari sa Israel. Pinagpalit nila si Yahweh sa mga Diyos-Diyosan, na mga dayuhan, at bilang ganti, sila ay naging exile. Pero nangako ang Panginoon through the prophet, lalo na kay Hosea. Napakaganda ng pangako ng Panginoon doon, na through the experience of Hosea na inutos ng Diyos sa kanya, ganun ang gagawin ko. Bakit? Ano bang ginawa ng Panginoon kay Hosea? Inutusan ng Panginoon si Hosea mag-asawa ng isang prostitute. Pero dahil hindi tapat itong prostitute na ito, si Gomer, bumalik na naman siya sa another lover niya, doon sa ibang lover niya, nag-prostitute talaga. Nangalon niya, pero ang instruction ng Panginoon, tanggapin mo siya ulit. Bakit? Ganyan ang gagawin ko sa aking bayan. Ganyan ang papakita ko sa iyo. Yung experience mo na yan, na kahit na tayo patuloy na nagkakasala, ay gagawin pa rin tayong asawa ng Diyos. Yan ang pinapakita dito. Laging ang mga tao ng Diyos, siya ay asawa
asawa ng Diyos. At sa New Testament, tinawag ang church bilang bride of Christ, na katulad ni Gomer ay puno ng mga wrinkles and spots, pero unti-unting nagbabago at nagiging kawangis ni Kristo upang sa future, He would present that bride, spotless, without wrinkles. Ganon tayo. Kumaga parang betrothed na tayo. Pledge na tayo to marry the Lord Jesus Christ. At hinihintay na lang natin yung bridegroom, yung pagdating niya, susunduin tayo. At pakakasalan tayo on that marriage supper of the Lamb, sa final state, sa langit. Now, yung church ay voluntary na nagpapasakop kay Kristo bilang kanyang asawa. Kaya nga, katulad lang sa atin, walang pumipilit sa atin na nagpabaptize at nagpa-member ng iglesia. Ganon din yung ating pagsunod sa utos ng Diyos ay hindi sapilitan, kundi by persuasion ng Word of God na ginagamit ng Holy Spirit, making us willing to submit bilang mga asawang babae. Nagsasubmit tayo willingly sa ating mga asawang lalaki. It is because ganon ang ginagawa ng iglesia sa kay Kristo bilang kanyang asawa. Ganyan din ang pagsunod na hinihiling ni Pablo sa inyo, mga kapatid na mga kababaihan dito na may asawa, sa kanilang mga asawang lalaki. Note, dito, hindi sinasabi ni Pablo mag-submit sa lahat ng kalalakihan. Sinasabi niya dito, you submit to your own husbands. So, ibig sabihin, ang dinedelegate talaga yung otoridad sa asawa lang. Kumbaga, nandun yung submission. Na special yung asawa pagdating dito sa submission na ito. So, the question for now sa ating text is, how does this Christocentric submission work? At dalawang bagay yung ating makikita. Una, the husband has the authority over his wife. And number two, let me just have this moment. The wife owes full submission to her husband. Tingnan natin yung una. The husband has the authority over his wife. Do sa verse 23, for the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, his body, and is himself its Savior. So dito makita natin, Paul used the metaphor of husband being the head, yung metaphor ng head of the wife as the reason for her submission. Yung metaphor ito, kasi hindi naman talaga literal na ang ulo mo ay yung asawa mo na lalaki. It means something else na sinasabi niya, at halos ng lahat ng panahon, ang metaphor na ito ay nangangahulugan ng leadership at authority. Pero alam nyo, simula noong 1970s, sa pagsulpot ng liberalism at ng feminism, they question that understanding of head as having authority. Kumbaga, kinwestiyon nila, otoridad ba talaga yung ibig sabihin nung head na yun, nung kephale? Instead, they chose the meaning to be the source. Yung meaning daw, hindi authority, hindi leadership, kundi pinanggalingan. Kumbaga, parang katulad ng head of the Nile River. Kumbaga, source ng Nile River. Kaya naman ang interpretation nila dito ay parang ganito, si Eve ay galing sa tadyang ni Adam. Ganun lang. Walang strings attached, walang authority na involved. Kasi gusto nga nila usurp yung otoridad ng lalaki. Pero sa pag-aaral ng Greek literature, ay hindi ginagamit ang kephale sa ganitong pananalita. Hindi ginagamit ang kephale para tukuyin na yung baka, siya ang kephale ng milk, na nanggagaling sa baka yung milk. No, walang ganon. At hindi rin ginagamit yun, na yung Egypt ang kephale ng papyri, na siya yung source ng papyri, ng mga papel na pinagsulatan ng Bible. Kahit nga ang New Testament Greek lexicons, hindi inilista yung source bilang parte ng meaning ng metaphor na head.
At mas matinding pagpapatunay na otoridad ang pinag-uusapan dito dahil inihalin tulad ni Pablo yung headship ng lalaki sa leadership ni Kristo sa iglesia bilang kanyang katawan. Laging ang picture ng head is meron siyang katawan na bilang katawan siya yung nagpapakilos at nangunguna dito sa buong katawan na ito. Bilang katawan, hindi ito parang yung iniisip natin na parang tao na si Kristo ang ulo at ang iglesia, ang kamay, paa, at mga lamang loob. In a sense, na parang pag wala si Kristo, ang iglesia parang pugot na katawan, pugot ang ulo. So, sa metaphor ng body of Christ, marami sa atin ang mata, tenga, ilong at bibig. Kumbaga parang bahagi pa rin ng ulo yon. Kaya hindi natin dapat tingnan ito ng ganito. Kaya naman, ang ibig sabihin lang ng headship na ito in regards to yung relationship ni Kristo sa iglesia bilang kanyang katawan, siya ang head, pinapakita lang dito yung leadership and authority ni Christ. Preeminence. Itong pinapakita dito. Siya yung nangunguna, siya yung may otoridad, siya ang naglilid. At yung leadership na ito ay katulad ng leadership ni Kristo sa kanyang iglesia. Ibig sabihin, yung challenge, sinasabi niya dito, hindi mo ba alam na dapat kang mag-submit? It is because siya ang leader mo talaga, ang lalaki. Sa madaling salita, kung paanong kinikilala ng iglesia ang otoridad ni Kristo, ganon din dapat kilalanin ng babae ang otoridad ng kanyang asawa. Kasi ang iglesia, it always submits, or she always submits to Christ. But tayo bilang mga asawang babae, akala natin we can usurp the authority of our husbands. Pero meron palang malaking connection yon na ang dapat palang masunod talaga at kilalanin natin na otoridad ay yung otoridad ng ating mga asawang lalaki. So the point is this, as the church recognizes Christ's authority over her, wives should recognize their husband's authority over them. So, recognize mo yon, yung authority na yon. Ganyan ang gustong ipakita ni Pablo dito. Bawat mananampalataya ay bahagi ng iglesia at lahat sila ay kinikilala ang otoridad ni Kristo. Dahil kung hindi sila dapat tawaging bahagi ng katawan ni Kristo. Kasi ang bahagi ng katawan ni Kristo, mga alagad. At hindi dapat mabilang sa iglesia ang mga hindi sumusunod kay Kristo, mga hindi obedient. Hindi kinikilala yung otoridad ni Kristo, di ba? Remember yung teaching ni Pastor Ramen regarding the kingdom and the church? Ano yung relationship? Ang church ba ang kingdom ng Panginoong Jesucristo sa mundong ito? No. Hindi. Larger than that ang kingdom ng ating Panginoong Jesucristo. But what's the place of the church? The church is where the members of the church, they are the ones that recognize this rule. Itong kingdom na ito. Sila ang nagre-recognize na ito na ang kingdom ng Panginoon. Kaya, bahagi ka ng iglesia, walang problema sa'yo kilalanin na ang king natin si Jesucristo dapat. He's the reigning king ngayon and you recognize that. Pero hindi ibig sabihin na dapat kilalanin ng babae ang lalaki bilang hari in a authoritarian at despotic na paraan. Ang ibig sabihin lang ni Pablo dito, sa matalinong pagpapasya ng Diyos, inilagay niya ang lalaki bilang may otoridad sa asawang babae, just like inilagay ng Diyos si Kristo bilang leader ng iglesia. At ang purpose nito, hindi para pahirapan ang babae. This is para sa kaayusan ng pagsasama ng mag-asawa. And then the body of Christ. So within the church, kapag ang karamihan or lahat ng mga kababaihan doon, they are learning to submit to their husbands. Madali at harmonious
Hindi lang yung relationship sa family, kundi yung relationship ng buong iglesia. If only na ganun tayong lahat. Sana. Kasi parte ng curse ng fall ay yung pagkontra ng asawang babae sa kanyang husband. Kaya nga itong submission na ito at yung pag-recognize mo ng authority, it is something na biyaya ng Diyos sa atin na wag mong mamaliitin. It is because kasama ng curse ng labor pains ay yung curse na kagustuhang kumontra ng babae sa kanyang asawa. Listen sa Genesis 3:16. To the woman, he said, I will surely multiply your pain in childbearing. Hindi lang yon, in pain you shall bring forth children. Pero ito yung gusto ko makita natin doon. Your desire, sabi niya sa babae, your desire shall be contrary to your husband. Ito yung curse. Magkakaroon kayo ng disruption. Kasi ang mangyayari is, imbes na magsumunod ka, ang gagawin mo, mas gugustuhin mo na kumontra sa iyong asawa. That's part of the curse. Hindi na magiging madali ang family life because of sin. Dahil sa kasalanan na yan. So, pero ito yung remedy. Within the curse, kasama yung remedy. But he shall rule over you. This is the command of God. Kasama doon sa curse is yung remedy. Mag-exercise ng rule ang lalaki sa iyo. Ganyan dapat. Kaya nga kabutihan pa rin ng Diyos yung pag-rule ng lalaki sa babae because ito yung magme-maintain ng order sa iglesia, sa pamilya. Yung design na nakakapag-suppress ng posibleng problema ng mag-asawa ay yung pag-recognize ng headship ng lalaki. So, may problema pala na dulot pag ang babae ang hindi sumusunod sa kanyang asawang lalaki. Hindi pala ito ang kalooban ng Diyos. Bunga pala yon ng kasalanan. Kaya nga, sa panahon natin ngayon, yung woke feminism na yung headship of man over the woman, tinitingnan nila as oppressive and discriminating, kaya naman isinusulong nila yung tinatawag nilang equality. Equal dapat ang treatment sa lalaki at sa babae. But, ang sa reality, ang totoo, hindi naman equality ang gusto nila, kundi female dominance. Sila yung gusto na manguna sa lalaki. Kasi si Pablo, kinikilala ang equality na ito, regardless ng kanilang gender. Kay Pablo, walang inequality. Kinikilala sila, lalaki, babae, husbands, wife, slaves, tsaka masters, children, parents. Inaddress sila isa-isa. Pagpapakita yun na walang mas mataas dito na parang tinatangi ni Pablo. Lahat kayo inaddress ko. So, hindi, sa pagdating sa estado at sa creation, magkapantay ang babae at lalaki. All people are equal kasi lahat sila, they are made in the image of God. We recognize that. Pero sa role nila, mayroong disenyo ang Diyos para sa lalaki at para sa babae. Ito ay para mailagay sa kaayusan ng kanilang relasyon. Kaya nga, woke feminism is rebellion of the wisdom of God to address the curse of the fall. In fact, what they advocate for is the very curse na yung curse ng fall. They want to usurp the authority of male. It is problematic na katulad ng ahas. Imagine yung ahas, magde-decide siya, mula ngayon, lalakad na ako at ang mangunguna yung aking buntot. But because hindi pwede yon, mahulog siya sa bangin at pwede siyang mapahamak doon. Pwede ba sabihin ng buntot, okay, nagsisisi na ako kasi ang nanguna, pwede mo bang ikaw na ngayon mag-lead ngayon? At sumunod ka ngayon sa sinasabi ko at
Ngayon, itaas mo ako dito, again, ako masusunod. Sabihin ng buntot dun sa kanyang ulo. Hindi pwede. Pero ganon, mostly, ang nangyayari sa ating society ngayon. Ang nangunguna ay kababaihan, which is, sila dapat ang sumunod. Kaya na-jeopardize yung maraming mga bagay. Nagkakaroon ng hindi maganda at nakakahiya na mga senaryo na walang problema na ang lalaki ang naglalabas sa tahanan, pero nangyayari is nagiging liberty ng babae, nagkakaroon ng lisensya ang babae na i-chismis yung kanyang asawa sa kanyang mga other mga kasamang mga babae, kaibigan at sinasabi, ganito yung asawa ko, ganito, ganon. You don't do that sa iyong asawa if you recognize yung headship niya. So the challenge is this: make the church's submission to Christ, restore our sense of dignity in the woman's submission to her husband. Ibalik natin yung submission na ito ng kababaihan sa kanyang asawang babae bilang isang bagay na may dignidad. Hindi siya demeaning. So, nakakahiya ba? Pag ang iglesia sumusunod kay Kristo, hindi ba tayo ay created unto good works? Kumbaga, bilang miyembro ng iglesia ni Kristo, nilatag na ng Panginoon ang ating lalakaran. At tayo dapat sumunod dun sa mga bagay na yon. At yung good works na yon ay yung pagsunod. At hindi ba sa bandang huli, tayo ang magiging showcase ng biyaya ng Diyos? Papaano? Na dati disobedient tayo, pero dahil sa biyaya ng Diyos ay naging masunurin tayo sa Diyos. At yun daw, picture na yon ng ating pagiging masunurin because of the grace of God. Ito yung magiging trophy ng Diyos throughout all eternity, even sa harapan ng mga angels, isasabihin niya, this is my people who are obedient. Diba sa last judgment day, sa Matthew 25, na sino yung idedeklarang sheep nation? They are the ones na nung hubad ang Panginoong Jesucristo, dinamitan daw, at nung nauhaw ang Panginoon, pinainom, at nung nagutom, pinakain, binisita nung panahon na ang Panginoon daw may sakit. So, tatanungin nila, paano po namin kayo nakitang ganito? Wala naman kayo dito. Sinabi niya, kung ginagawa niyo ito, even sa least of my disciples, you are doing it to me. Ibig sabihin, kung sinusunod nyo itong bagay na gusto ko in loving your neighbor, if you do this, you are obeying my command. At someday, sabi ng Ephesians, ito yung magiging showcase ng biyaya ng Diyos, yung ating pagiging masunurin because of the grace of God. So, hindi nakakahiya at hindi demeaning ang pagsunod natin kay Kristo bilang miyembro ng iglesia. Sa halip, ito ang mag-vindicate sa atin sa bandang huli that our obedience is something na mapagmamalaki. Kaya ganun din, hindi demeaning ang pagsunod ng babae sa kanyang asawang lalaki. Sa katotohanan, isa itong dignifying na paraan ng pamumuhay. Actually, ang nakakahiya ay kung ang babae pa mismo ang nagmamando sa pamilya. Kumbaga, kahit sa society natin, ngayon, merong something na kakaiba doon at nakakahiya. Walang dapat ipagmalaki doon sa bagay na yun. Kahit ikaw mismo ang babae na naglilid sa pamilya mo. Paglilinaw, gusto kong linawin ito, hindi maiiwasan minsan na mas malakas talaga yung personality ng babae kaysa sa lalaki. At minsan mas matalino din talaga ang babae kaysa sa lalaki. Minsan naman, mas malakas kumita ng pera ang babae kaysa sa lalaki. Mas malaki yung sweldo niya. Pero hindi yun excuse para i-usurp ng babae na yon ang otoridad ng lalaki. She is still a wife and her role is to recognize his God-given authority. Yung God-given authority ng kanyang husband.
mas nakakahangang tingnan yung babae na may so much capacity, kahit na ang ganito siya, ang napaka-sophisticated, ang galing magmando sa kanyang bilang boss siguro sa kanyang company, kaya niyang palagoyin yung company na yon. Pero pagdating sa home, ang boss yung lalaki niya. She can recognize that authority. Mas nakakahangang tingnan yung ganun. Kaya anong dapat gawin ng mga asawang babae? Mayroong ilang mga apat na suggestion si Clinton Arnold dun sa kanyang commentary dito sa Ephesians. Sinabi niya, i-encourage, sa Tagalog na lang, siyempre hindi naman nagtatagalog yan, i-encourage at suportahan ang initiative ng husband na pangunahan ang tahanan. So anumang hakbang ng asawang lalaki na hindi masama at hindi laban sa kalooban ng Diyos, suportahan mo yon bilang asawang babae. Pangalawa, tanggihan mo yung tendency na baliwalain or salagin yung leadership ng iyong asawa. Salagin mo. Tanggihan mo yon. O tanggihan mo yung tendency na yon na sumalungat ka. Kristiyano na yung asawa mo. Ito yung isa sa senaryo. Kung Kristiyano ang asawa mong lalaki, dahil Kristiyano na yan, hindi kanyang pupersahin sumunod sa kanya. Hindi kanyang bubugbugin. Hindi kanyang mumurahin. Anong gagawin niya? Bilang Kristiyanong lalaki na nagli-lead sa kanyang family, ipo-persuade ka niyan through the Word of God. Ito yung sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi ba narinig? Sinabi sa preaching. Hindi ba narinig? Sinabi ni Pastor Ramen, ganito. Ganon yung usap-usap. Kaya nga, anong mang hakbang ng lalaki, kakausapin niya tayo, ipo-persuade. Kaya naman, tanggihan mo yung temptation na umalma kasi hindi ka na niyan pupersahin. Ang gawin mo is, nandiyan palagi kasi yan yung tendency na, bakit ka naman nagmamando sa akin dito sa ganitong bagay, failure ka nga sa ibang bagay. Actually, hindi sinasabi dito ni Pablo na sumunod ang babae kapag perfectly nagiging head siya at perfect yung kanyang pagiging headship. Sinasabi niya dito, regardless. Ang pattern dito, yung submission ng iglesia sa kanyang Panginoon. Hindi yung hindi yung ang condition is, ang lalaki dapat perfect yung kanyang headship. Ginagampanan niya talaga lahat. Hindi pwede yun. Kahit nga yung mga babae, hindi perfect yung kanilang submission. Paano sila, kung gano'n ang dahilan, paano yung challenge ng Panginoon ni Pablo sa mga kalalakihan to love their wives? Kung gano'n ang hindi na nila mamahalin ang asawa nila. Kung ang condition is perfect, yung obedience sa kanilang asawa. So, ang sinasabi natin dito, hindi na kailangan natin na tanggihan yung temptation na umalma kahit na wala ng pagpupwersa. Basta persuasion na lang ang ginagawa ng ating asawa. So, pangatlo, pagdating sa money, i-align mo daw yung spending habits mo doon sa gusto ng asawa mong i-prioritize. Ang leader pa rin, pagdating sa expenditures ng family, it should be the husband. Kasi siya ang leader. Pang-apat, huwag mong ipapahiya ang asawa mo sa ibang tao kaharap man siya o hindi. So, yung mga bagay na yon ang dapat nating alalahanin when we recognize yung headship ng ating mga asawa. So, both of the wife and the husbands, ito yung problema. They do not do it perfectly. We cannot do it perfectly. Minsan, matigas ang ulo ng babae at tayo naman mga lalaki, malamya at walang tiyaga yung pag-exert ng authority. At kung gusto natin i-exert talaga, nangyayari, nagiging abusive tayo, despotic. At ang tingin natin sa asawa natin, you should obey me kasi babae ka lang. Demeaning yung tono natin.
ganito yung problema natin. We always fail on this, but there is grace to always do the right thing. Katulad, ito yung maganda sa Ephesians. Kaya niya in-address ito, it is because nag-i-struggle talaga ang husbands and wives yung panahon na yun. Kaya nga, kasi, yun nga yung sitwasyon. Hindi kaya, hindi sanay na yung babae ay magmando ng kanilang family. At yung mga mayayaman naman, ang Greco-Roman culture naman, na mayayaman, nag-uumpisa na magkaroon ng sense of dignity. Nagkakaroon na sila ng liberty na mag-venture sa mga business, nakakapagtrabaho na sila, and even nauupo sa panunungkulan sa gobyerno. Kaya nagkakaroon ng sense ng dignity. Kaya nga, whether mahina ang personality ng babae or malakas, kinakailangan maging submissive ang babae sa kanyang asawa. And hindi natin ito kayang gawin palagi. Kaya ang ating magagawa lang is to look to Christ, how He leads the church. It is the kind of leadership that aims for the well-being of the church. And look to the church, how she submits to Christ as her benevolent Lord. Diba? He is the Savior of His body. Yun ang sinabi na ating text. Yung kanyang kind of leadership na dapat mong kilalanin is something na ang aim is for your well-being. Kung ililid ka man ng Kristiyano mong asawa, it is for your own good. Because he is just following yung headship ni Christ. And quickly, sa pangalawang bahagi, the wife owes full submission to her husband. Doon sa verse 24, now as the church submits to Christ, so also wives should submit in everything to their husbands. So this verse is actually the application of the passage. At inulit niya lang yung instruction to submit, but with a new qualification, in everything. At siguradong hindi ito nangangahulugan na dapat magpasakop ang mga babae sa anumang gustuhin ng asawang lalaki kahit na ito ay laban sa kalooban ng Diyos. Sa ganitong pagkakataon, dapat masundin ng babae ang Panginoon kaysa sa kanyang asawa. So, hindi dapat sumunod ang asawang babae sa anumang kasalanan or pang-aabuso. So, ang tinutukoy dito in everything ay yung full submission ng babae sa kanyang asawang lalaki. Kung papaano ang iglesia ay in full submission kay Kristo. Ibig sabihin, lahat ng bahagi ng buhay ng babae ay ibinibigay niya sa pagpapasakop sa kanyang asawa. So, what's the point? The woman's submission to her husband should involve every aspect of her life. Walang reservation. Walang designation. Ito, ikaw ang boss dito, asawa kong lalaki. Pero pagdating dito, akin to. Huwag mong papakialaman ito. Hindi ganon. Sa Greco-Roman society, malakas ang boses ng, ganito yung situation again. Malakas ang boses ng tatay ng babae kaysa sa asawang lalaki. Yung lolo ng mga anak. Mas malakas yung boses ng tatay o ng magulang ng babae kaysa sa asawang lalaki. May power nga yung tatay na i-divorce ng babae, yung ipuwersa yung babae na i-divorce yung kanyang asawang lalaki. Kung hindi niya gusto yung ginagawa ng lalaki. Kumbaga, hindi kayang ibigay ng babae ang submission niya pagdating sa relasyon niya sa kanyang mga magulang. Hindi dapat ganon. Kaya nga, iiwan ng asawang babae ang kanyang mga magulang at makikipisan sa kanyang asawang lalaki. At sila magiging iisang laman. Buo na sila. At buo na rin dapat yung submission niya sa husband niya. So, ano yung pwedeng i-challenge sa atin dito? As Christian wife, let your husband have a complete rule over your life. Complete rule. Na kung paanong si Kristo, complete yung submission sa kanya ng iglesia.
Minsan kasi napaka-selective ng mga babae sa pag-submit ng kanilang asawa. Marahil pagdating sa paggastos para sa mga wants nila. Minsan, ayaw ng babae na tinatanong sila kung saan na napunta yung budget dito or bakit sila nag-overspend sa paggastos. Maybe may ganitong mga sitwasyon sa atin. Baka meron sa inyo na yung kahit na nag-budget na kayo, nagkasundo na kayo, dito lang dapat yung pang-Shopee mo, pero minsan sumusobra, hindi natin inaalintana yung direksyon na gusto ng ating asawa. O kaya naman, sa mga working wife dito, baka hindi natin maisuko sa iyong asawa yung iyong mga sweldo. Ang katwiran natin, pag sweldo ko, pera ko to, para sa akin lang to. So, mga ganun. And then, even ganito, selective tayo. Pag okay yung dinedirect ng ating asawa at pabor sa atin, madaling gawin, tsaka minsan, pabor sa atin, gusto niya, lalabas tayo every ganitong bagay. Okay. Kakain tayo sa labas kapag ganito. Every week, dapat ganito. Okay. Pero in difficult times na, pagka meron ng pagsasakripisyo para sa commitment sa iglesia or sa kapatid sa pananampalataya, hindi na natin maibigay yung submission natin sa kanila. Doon nalalabas na parang, teka lang, bakit natin kailangan magsakripisyo para sa iba? Di ba ako yung priority mo talaga? Totoo yun. But there are times na tinatawag tayo to sacrifice even yung para sa ating mga sarili to give para sa gawain ng Panginoon at sa mga tao ng Diyos. Kung papaano ang iglesia ay nagsasubmit kay Kristo in their life within or outside the church. Hindi sa selective, nagsasubmit ang iglesia sa kanilang buhay dito, pag nandito sila, and even pag wala na nakatingin na mananampalataya, nagsasubmit pa rin. Kumbaga, ganun ang tunay na pag-submit ng iglesia kay Kristo. Kahit wala siya sa kalipunan, ng iglesia, walang nagche-check sa kanya, ginagawa pa rin niya yung tama. Ganon ang submission ng iglesia dapat. Whether within or outside the church, whether in good times or in bad times, ganon ang pagsunod ng iglesia kay Kristo, ganon ding pagsunod ang dapat makita sa mga asawang babae. For richer or for poorer nga, di ba? For in sickness and in health. Magsasama kayo na recognizing that authority. Again, hindi ito dapat gawin ng napipilitan, kundi bukal sa kalooban. Therefore, we need to not always look sa diskarte ng ating mga asawa. Huwag nating tingnan. Ito bang asawa ko na to, dapat talaga na sundin ko? Ba't ganito yung diskarte niya? Huwag nating tingnan yung diskarte na yon. Bago tayo inuutosang kundi ang tingnan natin, hindi yung ating mga diskarte ng ating asawa, kundi yung utos ni Kristo na siyang ating Panginoon na nagpakita muna sa atin ng kabutihan bago tayo inutusang sumunod. Si Kristo at yung gospel niya ang inyong ultimate motivation sa pagsunod sa asawang lalaki. So, as a conclusion, the wife's submission to her own husband proves her submission to Christ. Sa susunod na pagkakataon, we will tackle yung para sa mga asawang lalaki. Sana nandito pa rin yung mga asawang lalaki ng panahon na yun. So, let's pray. Lord, thank you so much for this message. Salamat because it appears sa aming paningin talagang demeaning maybe yung pagsunod ng babae sa lalaki, but in your wisdom at sa totoong pagtingin dito, kung bibigyan mo kami ng karunungan, this is the most glorious at honorable na dapat gawin ng kanyang babae. With all the capacity that she has, nagsasubmit pa rin at kinikilala yung otoridad ng kanyang asawang lalaki. Thank you. Tulungan mo kami sa pag-apply nito
help our mga wives dito, mga asawang babae na nandito, tulungan mo sila to submit. At ang mga lalaki naman sa amin, tulungan mo to exercise their rule na ang goal ay yung welfare ng kanilang mga asawa na babae. Salamat po, tulungan mo kami in application of this, bigyan mo kami ng biyaya at ng push para magawa ito. Thank you, dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen.